ito po, medyo baliw din po yung isusunod natin. Ito yung baliw, di ba? Itong about dito, no? About dito sa kay Leveste na to. Baliw! Konektado pa rin po ito kay Cabral. Okay, so next topic po natin to mga pre. Yan pakinggan po natin. Pakinggan po natin yung kasi ito CCTV to no. So pakinggan po natin yung I think witness yata ito. Ito yata yung staff ba to, witness, no? Pinasok daw ni Leveste yung opisina ni Cabral. Oo, so pakinggan po natin to. At take note dumugo pa. Nasugatan po si Cabral. Pakinggan po natin to. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento. May hinahanap siya mga dokumento. So, pilit siyang pumasok sa opisina ng walang pahintulot. 'Di ba? Pumasok. Parang ewan ko kung nakadroga ba itong kulangot na to, no? Hindi natin alam kasi hindi po gagawin niya ng normal na tao eh. Na basta-basta ka na lang papasok doon tapos mananakit ka para lang makuha yung files na yan. 'Di ba? So hindi po ako maniniwala talaga sa mga kumbaga pinagsasabi nitong Leveste na to. Lahat ng kinokomento niya, sinasabi niya sa media, minsan ano na yan may dagdag bawas na yan 'di ba? Pero ito, itong CCTV, itong balitang ito mga pre, no? Kumbaga, papasok siya ng opisina ni Cabral, may CCTV sa labas. Pero sa loob, wala na. Doon po siya nanakit. At yung kamay ni Cabral, duguan. Ewan ko kung nakita nyo na tong, nakita nyo na tong balitang ito. No? Shoutout po kay Don Castro Ayan sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Lalo na po sa Bingador natin. Kalimbangin nyo na po yan mga pre. Sa ating YouTube channel, Ballpointman 2.0. Kalimbangin nyo na yan. Diba? Tuloy natin. Kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer. Pwersahang nanguha ng dokumento at pwersahang nangopya ng files sa computer. Okay? Ng opisina ni Cabral. Tama po ba yon? Hindi. So dapat lang po talaga dito siguro kay Leveste tagtarin po ng patong-patong na kaso kasi bukod sa nanguha pa po siya, nagnakaw ng mga files, nanakit pa. 'Di ba? Nanakit pa po. So may tama na ito sa utak. 'Di ba? Tuloy. Sa opisina ni Cabral at Programming Office, hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ito siguro yung mga staff na nagsumbong. 'Di ba? Nagsumbong siguro itong mga staff kasi nakikiusap sila na tama na, hindi pa rin sila pinapakinggan. 'Di ba? Bagito ka pa, puki ng ina mo ka, Leveste ka Ginigigil mo ako no? Ang sarap manapak sa utak sa totoo lang, sarap manapak sa utak. 'Di ba? Dapat ang mga public servant natin, hindi po ganito. 'Di ba? Hindi po ganito mag-isip. Dapat ang mga public servant natin matitino. Bakit mapanakit? Bakit abusado? 'Di ba? Abusado ang putang ina. Okay nang ina mo ka. Tuloy natin. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kaming mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang
si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Ayan na, kuha ng dokumento. Tapos, itong si Cabral, syempre, nanlaban yan. Ayaw, hindi papayag, di ba? Kaya nga, kung pumayag ba yun, masusugatan ba? Hindi. Pero syempre, bakit may sugat sa kamay? Bakit? Syempre, baka hindi pumayag. Shoutout po kay Ma'am M. Suzuki, magandang araw po. Oh. Baka hindi pumayag, kaya nagkatulakan, nagkakalmutan. Syempre, babae yun. May edad na. Kahit magnanakaw yun, babae, may edad na, nasaktan. Dumugo yung kamay, di ba? Hawak niya po yung phone niya. Tapos binibidyohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Oh. Balita ko ngayon, patong-patong na yung kaso nitong hayop na to. Di ba? Oh, dapat tatarin niyo po ng kaso yan. Mas baliw pa po. Eto real talk lang mas baliw pa po ito kay kay Kiko Barsaga Di ba? Kapag bagito ka pa lang, kawawa ka, bagito ka pa lang, nababaliw ka na. Sino po bang agree sa akin dito? Mas baliw pa po ito kay Kiko Barsaga. Di ba? Chaicher, shoutout po, magandang araw. Magandang gabi po. Siguro, kung pagtatabihin po itong si Kiko Barsaga at itong si Libeste, di ba? Makikita natin baliw po talaga ito kasi nananakit na Si Kiko Barsaga, ano lang yun, miyaw-miyaw lang. Tatanga-tanga lang din yun, pero miyaw-miyaw lang. Pero ito, iba po. Mapanakit. Ang tanong ko dito, nakadruga ka ba? Uncle Ray TV, shout out Nakadroga ka ba kaya nananakit ka? Babae pa yung sinasaktan mo. Hindi pwedeng ganun na papasok-pasok ka na lang sa opisina, nakakala mo kung sino ka, tas kukuha ka ng mga ebidensya, mananakit ka pa pag di ka na pagbigyan. Di ba? Tangina, sarap mong 1, 2, 3-hin Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Nakipag-agawan, nasugatan. Tingnan niyo yung kamay. May isang Ayan Dito po, ito. Sorry sa gitna naman po talaga. Hindi po ako nagdi-dirty finger Dito po, dito sa gitnang kamay. Nasugatan po siya. Dumugo. Pakinggan nyo. Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko, paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral. Ayan Nasugatan po si Cabral, malinaw po yun. At ang may kasalanan po dito, itong Congressman Libeste na to. Diba? Ang may kasalanan po dito, itong baliw na kongresista na to. Bakit pa kaya nagkakaroon tayo ng baliw na kongresista, Dapat siguro dyan, tanggalin na yan, di ba? Oo, isuspinde. Suspindi muna. Bago tanggalin. Nakakagigil, hindi dapat ganyan yung ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, di ba? So, ito po yung karugtong niyan, may karugtong po yan dito. Okay, ito na. Idugtong po natin to, idugtong. Pakinggan po natin. Pero kung lumabas dito, noong September, sinubukan din po ni Congressman Leviste na pumasok, kumuha ng dokumento, kahit walang authorization. So, marami kasi ngayon yung mga nagugulat na, nagawa niya ngayon, may nangyari pala ganun. Pero, months before, kayo din, parang meron na rin kayong sariling experience pala na gano'n din yung So, ano po yung video ito?
I think ito yung mga staff, okay, ng opisina ni Cabral na kumbaga nagsusumbong kung ano yung nangyari doon sa opisina, 'di ba? Which is na-reactionan natin kanina, pinakita ko na sa inyo at yun na nga, no? Hindi makatao itong ginawa ng hinayupak na to, 'di ba? Balita ko dito, tagtad na ng kaso. Maganda 'yan. Pabor tayo diyan, mga pre. Kayo, pabor ba? Ako, pabor na pabor. Dapat talaga makasuhan yung mga baliw ng mga tao na yan.